may tiyaga, may nilaga. Kahit mag-isa at walang naniniwala, nagpatuloy pa rin siya. Kaya eto, namumunga at kumikita na. Tit! Hello mga bishi! Pumunta nga ako dito sa San Miguel para puntahan ang lupain ni na Kuya Jason Onte. Nagulat ako mga bishi dahil alam nyo ba na lahat ng puno na tanim niya dito ay puro multiple rootstock? Hindi siya graduate ng agriculture pero kanya talagang inaral ang iba't ibang proseso ng plant propagation. Itong lupa nga daw na ito ay sa kanyang mga magulang. Dati daw malawak ito pero nung nagkasakit na ang kanyang nanay at naoperahan, na ibenta daw ang halos sa kalahati ng kanilang lupain. Bata pa nga lang daw siya noon at walang muwa. Pero dahil nga likas sa kanya ang pagiging mahilig sa halaman, kanya nga daw itong tinaniman. Madilim pa, nagtatanim na. Madilim na, nagtatanim pa rin. Kahit mag-isa at walang kasama, talagang siya ay nagtiyaga. Alam niyo ba mga bishi na malalaman natin kapag malusog ang isang puno ng lansones kapag ganito ang kanyang itsura? Mayroon nga siyang puti-puti na parang mapa-mapa. At kapag naman hindi siya maganda, ganito naman ang kanyang itsura. Kung sa tao baga ay parang may galis, gariton, ganun. Mukha nga lang siyang okay, pero sa totoong buhay at inyong nilapitan, ganito ang loob ng parang galis-galis na yan. Eto nga, tinuklap ni Kuya Jason at nagulat ako, may mga tao pala siya mga bishi. Madali lang naman daw yan masolusyonan. Meron nga lang daw diyang gamot na i-spray at pagkatapos, okay na ulit yan. Ang tanim nga niya dito ay puro mga longkong at itong pinapakita ko sa inyo, yan ang kanyang bunga kapag hilaw pa. Para nga din sa ating kaalaman mga bishi na ang puno ng lansones ay nagsisimulang mamunga kapag ito ay 8 taong gulang na. Kung mapapansin nyo nga, sobrang daming bunga niya na dahil ngayong taon nga ay ika-8 taong gulang na nitong puno. Happy birthday sa iyo, bishi! Alam niyo din ba mga bishi na ang puno ng saging ay pwedeng maging source of water ng ating mga halaman? Covered crop nga ang tawag dyan. Dahil nga wala masyadong ulan, itong puno ng rambutan ay mayroong paklang ng saging. Pwede din naman ang mga dahon, damo, mga sanga, ganun. Basta pag umulan, maiipon ba yung tubig, mapipreserve. Tapos yun na yung pinakang dilig, o diba, bongga? Ngayon nga ay panahon pa ng rambutan, kaya medyo mahal pa. Kaya naman kahit hindi sabay-sabay, inuutay-utay ng pitasin ni Kuya Jason habang mahal pa ang kilo ng rambutan. Eto nga, nakiiksena pa ako mismo ang pumitas. Wrong ring nga pala itong hawak ko mga bishi. Dito nga sa lupain ng magulang ni Kuya Jason, ang mga tanim dito ay iba-iba. Mayroong doko, longkong, davao, native variety ng lansones. At eto nga, ipinapakita ko sa inyo ang iba't ibang itsura ng dahon ng lansones. Kapag bilog, duko. Kapag pahaba, longkong. Kapag malapad, davao. Kapag malapad na mahaba, native. O diba, iba-iba siya mga bishi. Hindi nga din organized ang pagkakatanim dito. Alamin natin kung bakit. Ay 90 na lungkong, tapos nagtanim ako ng 10 na duko. Tinudling ko yung duko ngayon. Pagkatudling ko ngayon, di okay na. Sabi ko para isang linya lang yung mga duko. Ang tatay nagtatanim ngayon. Ay ngayon, pagtanim ng tatay, walang tanim doon sa kabila. Doon siya nag-start sa kabilang linya. Nilipat niya pa doon sa kabila. Nilipat. Ay napansin ko yung nakatanim na. Sabi ko, bakit nilipat niya ba yung nandoon na ngayon? Ay kaya na, naibaon na eh. Sabi ko, kaya yan. Doon line na ito, mga duko to. Minix ko talaga pagtanim niyan. May native, may lungkong, may duko, may dabaw. Para pagdating na season na may prutas, lahat ako meron ako. O diba, bongga, ang dami-daming tanim niya. Eto nga, mayroon pa siyang red lady na papaya. Tinanong ko nga kung pwede itong ilahok sa tinola. Ang sabi niya, pwede naman, pero nakakapanghinayang. Kasi nga, kapag ito ay nahinog, mahal ang kilo nito mga bishi. Kaya ito talagang mga bunga ay pinapahinog talaga niya. Mayroon din siyang kakao at mga balinghoy. Dahil sabi nga niya, kapag season ng ganitong prutas, mayroon siya. O diba, may durian pa yan ha. Pagtapos ng pitasin ang rambutan, ito ay kanila ng pipilian. Tulong niya nga dyan ang kanyang nanay at tatay. Kapag napilian na, kikiluhin ng mga bishi. At sa pagbabandel nga pala nito, kung 10 kilo, dapat may resiko na 1 o 2. Kaya naman 12 kilos ang kanyang ititimbang at ikikilo. Kalipas nga ang ilang linggo, eto na, hinog na ang mga lansones. Tignan nyo naman mga bishi, hitik na hitik sa bunga. Napakabongga, sawa-sawa na naman tayo nito. Habang sila nga ay nagpuputi, napapaisip talaga ako na ganito talaga na kapag may tiyaga, may nilaga. Kwento nga sa akin ni Kuya Jason na kahit walang-wala daw talaga siyang pera, pinagsumikapan niya daw talaga at pinaghirapan para daw makabili siya ng mga punla nitong mga lansones dati. At ngayon ngang namumunga na at namimitas na siya, ay grabe daw talaga ang tuwa niya. Kapag pumupunta nga daw siya dito sa kanyang taniman, inakis pa daw talaga niya itong halaman. Totoo pala yun mga bishi, no? Dapat pala kausapin natin yung ating mga halaman para mamunga talaga siya ng
ng maganda. Syempre, samahan na din natin ng dasal. Kaya naman mga bishi, kung kayo naman talaga ay nangangarap, dapat tayo ay magsumikap na maabot yung ating mga pangarap. Huwag tayo dapat magsuko. Habang ina-voice over ko nga itong video ni Kuya Jason, talaga naman ako'y tuwang-tuwa talaga. Sabi ko talaga sa kanya, Kuya, ikaw ang nagapatunay sa akin na kapag may tiyaga, mayroon talagang nilaga. Abay, tignan nyo naman mga bishi, box ng lansones ang kanyang naani. Dahil nga ako ay nangangasim na, pipitas muna ako ng isa. Davao variety nga pala itong aking hawak mga bishi. Kahit nga daw ito ay Davao, hindi daw ito maasim. Dahil ang sabi niya, kapag ang Davao variety daw ay iyong pinitas sa tamang oras, hindi daw ito maasim. Marami nga ding nahuhulog, kaya naman aking pinulot at ating kakainin dito mismo. O eto na, nag-ani na naman sila. Shout out nga po pala sa tatay ni Kuya Jason. Hello po sa inyo. Tignan nyo mga bishi, napakadaming bunga ng lansones ni na Kuya Jason. Marami nga daw kasing order sa kanila, kaya naman ito ay pinitas niya na. Syempre, kapag pinitas mga bishi, hindi lahat yan ay hinog, kaya naman dapat pa itong pilian bago ilagay sa kahon. Pagkatapos nga, ito ay kanila nang kikiluhin. Kada kahon, dapat nagakilo siya ng 25. Dapat din ay mayroong risiko, kaya naman dapat ang kilo ng isang kahon ay 27.5. Mayroon nga ding nakatutok na electric pan dito dahil nga umuulan ay mabasa-basa yung bunga. Lahat nga din ay inani na dahil kapag uminit na naman, naku, magpuputukan ang mga bunga. Kaya naman kung kayo ay may mga lupain, tiyagaan nyo din mga bishi. Taniman nyo din ang halaman para pagdating ng araw, kayo din ay aani. O eto nga, may pakimkim na si Kuya. Sabi ko sa inyo, tiba-tiba na naman tayo. O paano ba mga bishi? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Paalam!